Yun mga first timers, bago tayo magsimula, dahil magiging interesting talaga itong upload natin today, gusto ko munang i-shoutout yung kaibigan ko si JC Navarro na siya yung gumawa ng intro ko. Konting background lang dyan sa intro na yun kung saan yung ginawa. Ginawa namin yan at shoot namin yan sa loob lang yata ng 1 oras sa likod ng Marquee Mall sa Pampanga. Kaya kung gusto niyo matutong mag-shoot ng mga cinematics, mga usapang mga gimbals, usapang mga camera, i-follow niyo si JC or subscribe niyo siya sa YouTube niya. Bisitahin niyo yung channel ni JC Navarro. Halongkatin niyo lahat ng mga videos na meron siya diyan at sigurado marami kayong matututunan talaga. Okay, bago ang lahat, as requested mga first timers, magtuturo ako kung paano ako mag-edit. Hindi ito yung typical na tuturuan ko kayo from the start kasi syempre, magkakaiba tayo ng mga editing softwares na ginagamit. May gumagamit sa PC, may gumagamit sa cellphone. So, hindi ko alam kung ano ang gagamitin kong software o kung paano ko siya ipapaliwanag sa inyo lahat. So, ang gagawin natin is ipapakita ko sa inyo kung paano yung atake ko sa pag-edit na pwede ninyong i-apply sa kahit anong software na ginagamit nyo sa pag-edit ng mga vlogs ninyo. Tuturuan ko kayo ng mga simple steps, techniques, kung paano mas magiging interesting ang editing niyo sa madaling paraan. Sa totoo lang, hindi ako teacher, hindi ako magaling na teacher. Pero ngayon, itatry ko yung best ko para mas may paliwanag ko sa inyo kung paano ako mag-edit. Okay, start tayo. Welcome to my editing software, Avid Media Composer. Itong Avid Media Composer na to mga first timers is basically ang gumagamit ng talaga ng software na to dito sa Pilipinas is ABS-CBN. Kumbaga ito yung pinaka main na ginagamit na pang-edit namin dati hanggang ngayon sa ABS. Maliban sa maganda siya, itong software na to mga first timers, hindi lang siya pang TV. Ginagamit ito sa paggawa ng mga pelikula. Like sa mga Hollywood films, sa mga news. Kung isi-search nyo sa Google kung ano yung mga na-edit na pelikula ng Avid Media Composer, makikita nyo yan. Like Transformers, Batman, lahat yata, karamihan talaga sa Avid Media Composer ini-edit. So, hindi siya ganong kadali gamitin. Medyo komplikado talaga siya. Pero ang atin lang naman today is tuturuan ko lang kayo kung paano yung technique at pag-atake nyo sa pag-edit nyo. Hindi ko ituturo sa inyo yung paano gamitin itong Avid Media Composer kasi duduguin tayo, dudugo utak natin. Ang magfo-focus lang tayo is paano ako mag-edit ng mga vlogs ko. Tapos dun yung i-apply sa mga kanya-kanya ninyo mga editing software sa cellphone or sa mga PC ninyo. Okay? So ito yung interface ng Avid Media Composer. More on, hindi siya tulad ng mga ibang software na dinadrag and drop nyo yung mga effects na gusto nyo gawin or mag-trim kayo. Sa Avid Media Composer, medyo more on keyboard ang gamit. So, hindi ko siya i-recommend sa inyo na gamitin to. Gamitin nyo yung mga Premiere, mga Sony Vegas, Filmora. Ganun yung gamitin ninyo. Ito lang kasi nakasanayan ko na to kasi parang almost 18 years ko na siyang ginagamit. So, para sa akin, madali ko na lang siya gamitin kasi kabisado ko. Pero kung ito yung pag-aaralan nyo, hindi ko nire-recommend. May mga sample ako dito mga first timers ng actually, yung upload ko kahapon, yun yung gagawin nating sample. Bibigyan ko kayo ng basic na body nung editing ng mga vlogs niyo. Pinakamahalaga is rap. Ay, saan nag-distract ako. Nagre-record ako. Mahalaga sa mga vlogs natin ay meron tayong simula at meron tayong ending. At yung kabuuan is meron talagang istorya yung vlog natin. So, marami. Tuwing nagsushoot tayo, ang gulo-gulo, di ba? Pero ang solusyon dyan is lahat nagagawang ayusin pagdating sa post-production or tinatawag na editing. Yung kwento, pwede mong i-twist. Yung kwento, pwede mong ibahin yung mood sa editing. Yung mga malulungkot, pwede mong gawing masaya. Yung mga masaya, pwede mong gawing malungkot. Mga magikero daw mga editors eh. Kaya malaki ang nagagawa ng editing para sa mga vlogs ninyo. So yun yung tuturo ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng mga vlogs ko. Kailangan sa story ninyo, meron kayong 3 narrative acts. Yun yung setup, yung conflict, at saka yung resolution. Kumbaga, sa isang vlog ninyo, sa isang kwento ninyo, dapat tumatakbo yung kwento ninyo sa tatlong yun. Okay? Setup, conflict, tsaka yung resolution na tinatawag. Ito yung ending nyo. Ang pinakamahalaga dyan is yung resolution. Yung pang-ending mo. Kasi kailangan mong mabigyan ng linaw yung kwento ng vlog mo. Tulad sa akin mga first timers na nasanay na at matagal na nagtrabaho sa isang TV network, nasanay na ako sa storytelling.
Kaya kung napansin nyo, yung laman ng vlog ko, iba-iba yung mood. May masaya, may kalmado, may biglang lumulungkot, may biglang nagiging parang nai-inspire ka. And then, minsan, basta halo-halo. Ang sabi ko nga, parang roller coaster ng emosyon yung laman palagi ng vlog ko. Papansin niyo yan, di ba? Kasi nasanay ako sa ganung klaseng atake ng pag-e-edit. Sa PBB, ganun, di ba? Paiba-iba. Yung mga palabas sa TV networks na pinagtatrabahan ko dati, ganun lagi. Hindi lang nagpo-focus na dapat malungkot lang. Hindi nagpo-focus na dapat maging masaya lang. Kailangan maraming flavors. Kailangan maraming mood. Kailangan merong emosyon. Dapat gumaganong-ganon tayo para mas interesting, mas kakapitan ng mga tao. Pinapanood nila yung video mo, hindi nila alam, nagdadive na sila dun sa video mo. Nadadala mo na sila. Kumbaga, yung video mo, yung vlog mo, tsaka yung emosyon ng tao, nagko-connect na. Kaya kaya mo na siyang dalhin hanggang sa matapos yung vlog nyo. Nagigets niyo ako? Okay, for example, setup, conflict, resolution. Nakuha ko to kay Casey Neistat eh. Setup, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Conflict, Jack fell down and broke his crown. And then the resolution, and Jill came tumbling after. So, sa tatlong sentence na yun, andun yung tatlo na tinatawag na 3 narrative acts. Napakahalaga nun sa isang vlog ninyo. Simulan na natin. Dito sa interface ng Avid Media Composer ko, medyo ano lang talaga ako, sobrang organized ko lang kasi tulad yan, yung mga standards ko, nakaiba ng bin, andyan yung mga sound effects ko, yung mga art cards nung mga sponsors ko, end card ko, andyan lahat. Nakahiwalay ng bin yan. Kung ibig sabihin, yung mga madalas ko talagang ginagamit na mga elements sa pag-edit ko, nakahiwalay yan ng bin. Pagkatapos, yung mga music ko naman from Epidemic Sounds, nakahiwalay din siya ng bin. So, hindi ko siya ginagawang sama-sama sa isang bin para hindi lang magulo. Music, nasa isang bin. Mga standards, nasa isang bin. Yung mga sound effects, nasa isang bin. Yung mga drone shots ko, nasa isang bin. Para lang hindi lang talaga siya kalat-kalat. Mahirap mag-edit pag sabog-sabog yung mga material mo, di ba? So, today, ang gagawin natin is yung vlog ko kahapon, yun ang gagawin nating sample today. 1 minute lang na video ang i-edit natin. Basta mamaya, i-explain ko sa inyo kung saan nyo gagamitin yung mga sound effects ninyo, kung ano yung tamang pag-placing ng music, kung kailan nyo siya ipapasok, kung kailan nyo ilalagay yung mga drone shots ninyo. Yun yung mga ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, simula tayo. Gawa tayo ng bin. For example, tutorial. Gagawa ko ng sequence ko, tutorial. Siyempre, ang uunahin natin, yung intro. Okay, ito. Okay. Siyempre tayo mga vloggers, may mga kanya-kanya tayong intro, di ba? Or tinatawag na OBB, or mas tinatawag na opening billboard. Minsan itong intro na to, kahit paulit-ulit na yung kinakabit ko, minsan, nagsa-start kasi ako ng edit nang wala ako sa mood. Parang every time na piniplay ko to at narinig ko yung intro ko, sumasabog yung utak ko. Parang naiisip ko na, ang dami ko na palang pinuntahan at ang dami ko pang pupuntahan. Kaya nagkakaroon ako ng excitement every time na naririnig ko yung intro na to. Kaya pag nilalagay ko siya sa timeline ko, pinapakinggan ko muna talaga yung intro para iset yung mood ko. O, di ba? Ang dami recall kapag narinig niyo yung mga intro natin. Napakahalaga mga first timers na sa simula, meron tayong establishing. Ano yung establishing? Establishing is ini-establish mo yung lugar kung nasaan ka. Para at least malaman ng mga tao or maramdaman nila kung nasaan ka talaga. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na nandito ako sa Boracay pero ang background mo is cottage lang. Paano mo na natawag na Boracay yun? Di ba? Kailangan makita nila na merong beach. Nakita nila na merong mga tao na nasi-swimming or may mga nakadapang mga nakatupis dyan para matawag mo na Boracay. Ano ba yung mga sample ng mga establishing shots? Kuha kayo ng dagat, alon, mga nyog, di ba? Pero kung meron naman kayong drone, why not? Mas maganda. Pero dahil may mga drone shots tayo dito, yun yung gagawin nating establishing. Ito, isa sa pinakamahalaga is yung music na ginagamit ninyo pagdating sa pagsisimula nung kwento nung vlogs ninyo pagdating sa pag-edit. Siyempre, gusto mong simulan yung vlog mo na maganda ang mood.
So, syempre, kailangan ang music mo is maganda yung mood. So, pipili tayo ng music natin. Okay, i-overlap ko siya dito. Itong part na to na nakikita nyo, itong kabuuan na yan, yung naka-violet na yan mga first timers, is yan yung lalagyan natin ng drone shots. Kailangan, nasa beat yung putol ninyo. Nagja-jive sa mga pakiramdam ninyo, yung beat ng music at yung pag-cut nung video. Mula dito hanggang dyan, yan yung drone shot ko. Dalawang angulo yan, dalawang angle. Tapos, naka-incorporate siya sa beat ng music. Pakinggan nyo. I went by your house, what a big mistake. For a while I thought that I wouldn't break. Okay, meron na tayong establishing, di ba? Ang susunod natin dyan is yung, syempre, yung intro, kung paano nyo sisimulan yung vlog ninyo. Mabilisan lang naman to. Mabilisan lang, kasi mabilis lang to. Yan na yung start natin. Kumbaga, kung sa Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Okay, meron akong tanong sa inyo mga first timers. Mag-comment kayo ha. Paano kayo mag-edit? Nilalagay niyo ba muna lahat-lahat ng mga videos bago niyo lagyan ng music? Comment niyo. Pwede naman yun. Pero alam niyo ba na pwede kang mag-edit ng music mo nang ilalagay niyo bago mo lagyan ng mga videos? Kasi mas maganda kapag ganun yung ginawa niyo. Tulad kanina, mas inuna ko munang nilagay yung music bago ako naglagay ng drone shots. Nagmu-music bed muna ako bago ko lagyan ng videos. Tulad itong ginagawa ko. Okay. Sige, alis muna ako. Mawawala lang ako ng mga 1 hour and a half. Alis muna tayo. Napansin nyo, ang lakas ng music ko. Kayo kapag nag-edit kayo, siguraduhin ninyo na kapag nagsasalita kayo, ibababaan ninyo yung background music ninyo. Para mas umangat yung boses ninyo at hindi kayo kinakain nung background music nyo. Kasi ang sakit sa tenga nun. Okay? So, ibababa ko siya. And then, itataas ko naman yung boses ko. Aalis muna tayo. Aalis na tayo. So, malinaw na. Naaalis ako ng bahay. Okay? So, ang next natin gagawin dyan, syempre, dapat makita na umaalis ka ng bahay. Diba? Dudrive ng kotse. Tapos, ang ina-next natin dyan, every time na nagka-cut kayo, naglalagay kayo ng music, i-timing ninyo yung putol ng video ninyo sa beat ng music. Napakahalaga nun. Ang sarap pakinggan na tayo. So, dito, pagkatapos ko magsalita, dito naman yung part ulit na itataas niyo ulit yung music. 1 hour and a half. Alis muna tayo. Okay, mapapansin nyo? Nung nagsalita ako, bumaba yung background music. Nung wala na akong sinasabi at yung mga kuha ko is yung mga tracking shots, yung mga kuha ng mga kalsada, ang tawag doon is tracking shots. Ina-establish na nasa biyahe ka na. Ang next nating ilalagay dyan, pagkatapos nung kailangan nating i-establish mga kasi parang sort of nagtuturo na rin ako dito ng storytelling pagdating sa pag-edit. Kasi sobrang mahalaga yun. Okay, lumabas na ako. Anong gagawin ko? Ipapasok natin ngayon or ipapasok ninyo ngayon yung purpose nyo kung bakit kayo lumabas. So, ang purpose ko dito talaga para bumili ako ng mga goods, di ba? Yung vlog ko to kahapon. So, may ilalagay tayo dyan. Siyempre, ganun ulit, ibababaan nyo ulit yung music, itataas para hindi sumapaw, tataasan nyo yung boses nung sinasabi ninyo. So ganito. Mamimili lang ako ng mga delata, tsaka mga noodles, siguro bigas, at kung ano pa mga pwedeng pangangailangan lalo na sa pagkain. Meron tayong pupuntahan na isang kaibigan na para tutulungan natin, pero hindi ko ipapakita sa inyo kung sino siya. Okay, so ngayon nalaman nyo na kung ano yung purpose ko kung bakit lumabas. Ngayon, mamimili ako. Ngayon, ang tanong, ang papasok sa mga isipan nyo, saan kaya bibili si Boy first time? Doon natin ipapasok yung montage. Nakapili na ako ng mga clips na ilalagay ko sa montage. Ayun na sila, pinutol-putol ko na yan para mas mabilis buhay natin. Napakahalaga na dapat kung ano yung sinasabi mo is nakikita rin yun sa video. Ang tawag dun is audio-video lock. Okay? Kung ano yung naririnig mo, dapat nakikita ng viewers mo. Tapos, syempre, montage na naman, itataas nyo ngayon yung
yung music niyo ulit. Kasi wala ka naman sinasabi dito eh. Tutulungan natin, pero hindi ko ipapakita sa inyo kung sino siya, ha? Okay. Diba natapos yung music, tapos din yung montage natin. Okay, puputulin natin dyan. Make sure nyo lang na bawat sa mga music pag inaangat niyo, lalagyan nyo ng dissolve para suwabe yung transition niya, yung fade niya from mahina to malakas. Kasi pag walang transition yan, sumasabog bigla, di ba? Bago ako pumunta doon sa taong pupuntahan ko is maglalagay ako ng drone shot. Pansin niyo ha. Papakita sa inyo kung sino siya. Diba? Ano napansin nyo? Pinag-combine ko yung montage ko sa baba at yung drone shot ko into one. Kasi maraming, ito ang nakikita ko sa mga first timers. Yung iba kasi yung atake nakikita ko kapag may drone shots. Kapag bumabiyahe, isang bulto ng kuha ng drone shots is nilalagay. Tapos nilalagay ng music. Tapos ang tagal-tagal. Okay yun. Kapag gumagawa ka lang ng mga short videos like cinematic shots ng mga drone shots at kung ano-ano man, okay yung ganun. Music-based na mga video. Pero sa ganitong nagsa-storytelling ka, hindi mo kailangang i-highlight yung mga drone shots na mga kinuha mo. Ang hina-highlight mo dito is yung experience nung kwento mo o nung lakad mo ngayong araw na to. Dapat yung mga viewers mo, maramdaman nila na kasama ka nila, nakasama sila or nakasakay sila sa kotse mo. Parang ganun. So ito, bumili tayo, nasa montage, nag-drone shots, establish nyo yun na sinasabi ko o pinapakita ko sa inyo na bumabiyahe na tayo papunta doon sa taong pupuntahan natin, na pagdadala natin ng mga binili natin mga pagkain. Okay, natapos na tayo sa setup. Pupunta tayo ngayon doon sa conflict. For example ng conflict is, naligaw-ligaw ako dito eh. Okay, sumobra na. PPWH. Okay, sumobra na naman ako. Ay nako, napakagaling ko talaga sa mga direksyon. Conflict, ang tawag dyan. Kasi nadidisorient ka, hindi mo na alam anong gagawin mo. Kasi naliligaw-ligaw ka na. So, ilalagay natin yan. Ayan. Ano na, McLean? Kaligaw-ligaw na ako. Ito mahalaga kasi mag-change tayo ng mood, mga first timers. Hindi kailangan maging masaya ang music mo kapag conflict na sitwasyon ka. Ang music mo dyan is medyo bothered or gusto mo lang siyang gawing katatawanan. Lahat ng mga kasablayan ko, ginagawa ko siyang nakakatawa. So ang ilalagay ko yung music dyan, mga first timers, is medyo comedic. Para kahit na naliligaw ka na, magbumukha kang nakakatawa. PWH. Okay, sumobra na naman ako. Ay nako, napakagaling ko talaga sa mga direksyon. Ano na, McLean? Kaligaw-ligaw na ako. So, yun na. Nagkandaligaw-ligaw na ako. Andun na tayo sa conflict. Okay, nakapag-set up na tayo. Meron na tayong conflict. Ngayon, papasok na tayo doon sa pinakahuli. Yung tinatawag na resolution. Ang resolution natin is nakita na natin yung taong hinahanap natin. Tatawid! Diyan ka lang, huwag ka nang tatawid. Ako na. Okay, na-establish na natin. Nakita na natin yung taong hinahanap natin. Huwag kang tatawid kasi tatawid siya eh. Ako na lang. Mami na yan. May anak yan. Mamaya yan. Pag tumawid yan, masagasaan. Huwag ka nang tatawid. Kasalanan ko pa. Dito sa establishing na tong resolution natin, magseset ulit tayo ng panibagong mood dito ng music. Ito yung pangatlong mood na natin. Naligaw tayo, medyo nakakatawa. Kunwari kayo, kapag may hinahanap kayo na tao or isang bagay, ano yung nararamdaman nyo kapag nakita nyo na? Diba? Parang uplifting. Nakita ko na yung hinahanap ko sa wakas. Doon tayo magbe-base ngayon na music na ilalagay natin. Lagi nyo tatandaan ha, dapat nag-incorporate yung music ninyo, yung mood ng music ninyo, sa mood ng video na meron kayo. Hindi pwede magkasalungat yan. It's a big no-no. Ako na lang tatawid. Yun, di ba? Gets nyo? Nagets nyo, di ba? Ngayon, time na para ibigay na natin yung binili natin. Dito na tayo mag-end. So,
Ang purpose kasi dito sa ginawa ko na to is tumulong tayo, di ba? Tumulong tayo sa taong nangangailangan. So ilalagay natin dyan yan, idudugtong natin. Sa mga ganitong klaseng scenario mga first timers, heartfelt yan. Ako na. Hindi po pwedeng maging masaya. Pero kung gusto mo talagang connect talaga yung viewers mo sa'yo, na talagang mag-engage talaga yung pinapanood nila sa emosyon nila, kailangan mo maglagay ng music na heartfelt music dyan. Ayan, masarap sa pakiramdam. Okay? So, naramdaman nyo ba? May awa kayo sa tao nung binigyan nyo. Kapag nararamdaman nyo yan, ibig sabihin, effective yung music na ginawa niyo. Yung act sa video, tsaka yung music na nilatag mo is nag-incorporate or nag-coordinate. Hindi ko ang tawag doon. Basta naglalak sila. Merong engagement sa music, sa video, tsaka sa pakiramdam ng taong nanonood sa'yo. Papasok tayo doon sa pinaka-last na part ng resolution nitong storytelling natin sa pag-i-edit. Okay, hindi tayo pwedeng mag-iba ng mood ng music dyan kasi continuation lang yun nung sa pagbigay natin. Ang nangyayari dito is okay na, sabi ko, okay na. Okay na. Uwi na tayo. Uuwi na tayo. Uwi na tayo. Diba? Sarap sa pakiramdam. Napupunan mo yung pangangailangan ng iba. Napupuno naman yung puso mo. Diba? Yung puso mo. Okay. Kumbaga, tapos na yung kwento natin. Pusuan nyo yung edit nyo. Pulsuhan nyo. Lagyan nyo ng puso yung pag-edit nyo. Sigurado ako, lahat ng mga viewers nyo makaka-connect dyan sa pinapanood ninyo. Okay, pipili na tayo ng drone shots natin. Patapos na tayo. Pansin nyo, dito sa part na to, tumahimik yung music ko, tapos may music na naman ako dito, part na to. Diyan ako maglalagay ng drone. Ending na tayo. Puso mo. Okay. Puso mo. So, ayun na. Napupunan mo yung pangangailangan ng iba. Napupuno naman yung puso mo. Sa drone shot na yan, marami ang pwedeng i-explain dyan. Uuwi ka na or may pupuntahan ka pang iba. Isang tekniko yon na sasabihin ko sa inyo na lagi kong ginagawa sa editing ko na medyo nako-confused yung tao sa pinapanood nila. Gusto ko na hindi lang kayo nanonood, gusto ko nag-iisip din kayo kung ano yung nangyayari. So dito sa ending na to, pwede mo siyang tugtungan ng ibang kwento na ng araw mo kung anong meron ka. Pero dito sa tinuturo ko sa inyo is ending na to. So ayan, panoorin nyo ng diretso. I went by your house, what a big mistake. Before a while I thought that I wouldn't break. Sige, alis muna ako. Mawawala lang ako ng mga 1 hour and a half. Alis muna tayo. Someone to tell me how to live instead. Mamimili lang ako ng mga delata tsaka mga noodles, siguro bigas at kung ano pa mga pwedeng pangangailangan lalo na sa pagkain. Meron tayong pupuntahan na isang kaibigan na para tutulungan natin, pero hindi ko ipapakita sa inyo kung sino. Right now, every mistake makes you feel like a fake. Take control of your own life. DPWH. Okay, sumobra na naman ako. Ay nako, napakagaling ko talaga sa mga direksyon. Ano na, Maclean? Kaligaw-ligaw na ako. Ako na lang tatawid. Diyan ka lang, huwag ka nang tatawid. Ako na. Okay na. Uwi na tayo. Diba? Sarap sa pakiramdam. Kahit sa mga simpleng bagay, nakakatulong ka sa mga simpleng pangangailangan ng iba.
napupunuan mo. Napupunuan mo yung pangangailangan ng iba. Napupuno naman yung puso mo. Okay mga first timers, keep it up. Life is good mga first timers. See you next time. Yes, teacher na ako.